Dahil sa 2-4 record ng Dallas sa season, si Anthony Davis injured pa, pinagtanggol pa rin naman ni Nico Harrison na mas bagay pa rin si AD sa culture ng Dallas kaysa kay Luka. Mukhang dadalhin ni Nico Harrison habang buhay yung trade na nangyari. Ibinabalik kasi ulit ngayon yung ginawang trade kay Luka kapalit si Anthony Davis na naging one-sided na. Nag-a-average si Luka ng mahigit 40 points per game sa LA samantalang yung Dallas kahit meron silang number 1 pick na si Cooper Plug, nag-i-struggle sa ngayon. Si Anthony Davis pa questionable agad buong season. Pati yung team owner tiwala pa rin kay Nico Harrison na makakabuo ng championship lineup. So base to sa nilabas na report ni Sham. Si Kyrie mukhang mapapaaga yung pagbabalik galing sa injury pero no sense kasing ibalik agad siya at baka bumalik din yung injury niya. ACL pa naman yun. Wala pang player ang nakakabalik galing sa parehong injury ng less than 9 to 12 months. Based kay Jason Kidd, expected 2025 or 2026 makakabalik si Kyrie. Bago matapos ang taon, nasa linya na ng return date si Kyrie. Expected nilang makakalaro na siya. Mukhang si Kyrie lang ang makakasagip sa trade na ginawa ni Nico Harrison. Ang binigay na timeline kay Kyrie within 2 months, November until December. Ang January to March kasi yun ang 9 to 12 months ni Kyrie. Si Jason Kidd naman, nagsabi din dati na bad reporting na ahead ng schedule si Kyrie pero mukhang ngayon kailangan niyang sundin si Nico Harrison. Dahil lang nag-insist naman na mapapaaga ang pagbabalik ni Kyrie si Nico Harrison, Summer League pa lang yun na agad naman tinanggi ni Jason Kidd. Pero parang alanganin ng Dallas kaya mukhang sinusunod na ni Jason Kidd yung gusto ng GM niya. Pero parang alam ko kakapirma pa lang ng kontrata ni Jason Kidd. Kahit ahead si Kyrie sa recovery timeline, bukod sa medical team, si Kyrie din ang magdidesisyon kung maglalaro agad siya. Bago ang game ng Knicks at Bulls na undefeated pa rin ngayon, 3 major concern ang meron sa Knicks. Nabati ko ata ito eh. Usual pa rin naman ang Knicks na struggle sa early ng season. Si Josh Hart nagkaroon ng injury sa kamay pero hindi siya magpapa-opera. Struggling din kasi siya ngayon. Nasa almost 3 points, 6 rebounds, 3 assists, 22 minutes na meron pang 21% sa field at 10% sa 3-point area. Mapa-offense or defense, problema na siya ngayon. Ang laki ng ibinaba ng game ni Josh Hart kumpara last year. Binabawasan na ang minuto niya. Ang pumalit naman sa kanya si Miles McBride na meron ng 11 points, 2 rebounds at 2 assists per game. Nasa 29 minutes na siya ngayon. Siya na ang pang-5 player ng Knicks. Well spread kasi ang minutes ng mga player ngayon ng Knicks na nag-a-adjust pa si Josh Hart sa kanyang lower minutes. At sinabi niyang baka mag-struggle pa siya kapag nilagay siya sa 6-man position. Role player naman talaga si Josh Hart pero last year siya yung isa sa merong pinakamataas na minuto dito sa Knicks. Umaabot siya ng 37 minutes. Halos siya din ang top sa buong NBA nun. Si Jordan Clarkson naman na dapat immediate impact off the bench na dapat mag-i-improve din ang bench scoring ng Knicks, hindi natuloy. Sa loob ng 5 games, nasa worst season si Clarkson. Almost 7 points, 1 rebound, 1 assist, 32 and 29% sa loob ng 15 minutes. Ito yung pinakamababa sa buong career ni Clarkson. Based naman kay JC, new coach, new system, new team. Kaya nag-a-adjust pa siya. Based naman kasi doon kaya nag-i-struggle din si JC dahil mas pinapaboran di umano ni Mike Brown si Landry Shamet. Kaya nag-retire na rin si Brogdon dahil alam niyang hindi niya makukuha yung last spot dahil ang backer ni Shamet si Mike Brown na sinabi doon sa mga report na paboritong player nitong si Mike Brown si Landry Shamet at inilagay talaga niya sa last spot. Since opening night or opening week, nasa 3-game losing streak na ang Knicks dahil sa experiment na ginagawa ng kanilang bagong coach. Hindi tinuloy yung ginawa dati ni Coach Tom Thibodeau na nag-rely sa starting unit at naghahanap ng pang second unit na meron naman nadagdag. Kaya hindi lang isa or 2 player ang apektado. Ang usage rate pa ni Jalen Bronson umangat 35% na ngayon. Pang-4 siya sa buong NBA. Kung nawala ang scoring ni Clarkson kumpara dati, mas gumanda naman ang defense ngayon ni JC. Doon naman natawa yung ibang mga fans. Akala kasi nila cone player si JC nung nasa Utah Jazz. Pero ngayon nagagamit naman nila kahit papaano sa defense.
Si Towns kinall out naman na walang effort sa defense. Paano makakadepensa tong si Towns? Injured yung hita, quad strain since start ng season. Lagi na siyang nasa questionable status pero naglalaro pa rin. Kapag kasi pinahinga ni Towns para gumaling, aabutin siya ng ilang linggo. Yung papalit sana sa kanyang sentro, injured din si Mitchell Robinson na bumaba pa ngayon ang scoring ni Towns.